Bagong lipat ka ba sa iyong trabaho? Kung oo, malaki ang probability. Isa kang probationary employee. Pag-usapan natin dito sa episode na to kung ano ang mga karapatan na nasa ilalim ng labor code para sa mga probationary employees. Ano nga ba ang isang probationary employee? Ang isang probationary employee ay isang empleyado na sa loob ng hindi hihigit na 6 na buwan o 6 months ay i-evaluate o pag-aaralan ng management kung karapat-dapat ka bang gawing isang regular employee. Ang pagtakda ng probationary period of employment ay karapatan o bahagi ng tinatawag na management prerogative kasi binibigyan ng pagkakataon ng labor code ang mga kapitalista o yung namumuhunan para ma-evaluate kung ang isang aplikante sa kanyang kumpanya ay magli-live up sa standards na kinakailangan ng kanyang operations. Dalawa ang importanteng requirement na sinabi ng Labor Code pati ng Korte Suprema para sa isang probationary employee. Una, kinakailangang ipaliwanag sa inyo o ilatag ng inyong employer kung ano yung mga standards na gagamitin niya para i-evaluate kayo. Pangalawa, kailangan gawin ito sa simula pa lamang ng inyong employment. Kasi kung wala ang isa dito, magiging unfair ito sa probationary employee kasi hindi niya alam kung ano yung dapat niyang gawin para maging regular employee siya. Kaya dapat maipaliwanag ang standards at sa umpisa pa lang ay nilatag na ng employer. Of course, like any other rule, meron ding mga exception. Ano yung mga pagkakataon na hindi kinakailangan ipaliwanag yung standards na gagamitin sa inyo? Ang halimbawa niyan, kung inventory clerk kayo, isang driver, o kaya chef, malinaw at hindi na kinakailangang ilatag pa kung ano yung magiging standards dun sa mga sinabi nating mga posisyon. Kaya, pag mga ganong posisyon o yung mga posisyon na common sense naman kung ano yung magiging standards, maaaring hindi na ilatag ito ng management. Generally speaking, dapat may written contract talaga ang lahat ng empleyado, lalo na ang isang probationary employee. Dahil kung walang kontrata, i-assume na siya ay isa ng regular employee. Pero kahit sabihin mong meron pang written contract pero hindi naman pala naka-indicate dun sa written contract na yon na ang isang employee ay probationary employee, i-assume o iisipin ng batas na walang intensyon ang management na gawin siyang probationary employee, kaya regular employee na dapat ang nasabing empleyado. Mahigpit na sinasabi ng batas na hindi pwedeng lumagpas ng 6 months ang probationary employment dahil kapag lumagpas ng 6 months, automatically gagawin kang regular employee kung pinagpapatuloy pa ng inyong employer ang inyong pagtatrabaho at wala kayong natanggap na notice. Pero inaalaw naman ng batas na iklian yung tinatawag na probationary period or 6 months kasi prerogative nga yan ng employer at pwede rin naman niyang tagalan pero dapat sumunod sa kondisyon na nilatag ng Korte Suprema. Isang pwedeng pagkakataon para i-extend ang probationary period ay ang agreement ng employer at ng probationary employee. May mga pagkakataon po kasing ganito. Hindi masyadong nakita o na-evaluate yung probationary employee kaya sasabihin ng employer, probationary employee, papayag ka ba na dagdagan natin like 2 months para mabigyan mo pa kami ng pagkakataon? Ito namang si probationary employee dahil masaya rin siguro siya sa trabaho, okay naman sa kanya ang bayad, pumayag siya. Out of good faith, nagkasundo ang dalawang partido, pwede pong i-extend ang probationary employment. Pero, hindi po dapat gamitin ang probationary employment period para lamang magpatagal at hindi gawing regular employee sa kinalaunan. Dapat po ay in good faith lagi ang mga partido. Pag natapos na po ng probationary employee ang kanyang 6 months, hindi pwede po siyang co-convert into fixed term employee, casual employee, o project employee dahil ang pag-undergo ng isang probationary employee sa probationary period of 6 months, dapat isa lang po ang resulta niyan para maging regular employee. Kapag hindi po ito ang nangyari, may violation po ang employer. Kaakibat din po yan. Yun nga sinasabi natin na dapat bago matapos ang 6 months, tanggalin na kung sa tingin ng employer ay hindi siya naka-live up sa standards na kinakailangan niya. Dahil kapag natapos ang 6 months at hindi terminate ang employment ng isang probationary employee, under the law, kahit ayaw ng employer, kailangan siyang maging isang regular employee.
Pagdating naman sa termination at notice kung tatanggalin ang isang probationary employee, depende yan kung ano ang maging basehan sa kanyang pag-terminate. Kapag ang kanyang pag-terminate ay for just cause, yung tinatawag nating mga serious misconduct, willful disobedience, loss of trust and confidence, kailangan siyang idaan dun sa tinatawag nating two-notice rule para sa kanyang due process. Kung siya naman ay mataterminate dahil sa authorized cause tulad po ng redundancy, labor-saving device, retrenchment, may due process din pong requirement ang Department of Labor pagdating sa ganyan. Kahit po probationary employee kayo, kailangan kayong dumaan dun sa due process pag just or authorized cause. Ngunit kapag ang basis ng inyong termination ay ang inyong failure o hindi nyo pag-live up sa standards na binigay ng inyong employer, hindi na po kailangan ng due process. Basta po bigyan kayo ng notice of termination dahil hindi po kayo pumasa sa evaluation ng inyong employer, wala na po tayong magagawa doon. At ang pinakamahalaga po na madalas din sa aming itinatanong, ang isang probationary employee simulat sa pool ay entitled sa minimum wage kung ano ang applicable sa region niya. Pangalawa, entitled na rin siya sa overtime, holiday pay, night shift differential. Pangatlo, 13th month pay kailangan na rin pong bayaran. At pati na rin po yung SS, PhilHealth at Pag-ibig. Hindi po porket probationary employee kayo, ikakarampot o below the labor standards ang inyong matatanggap na benepisyo. Wala pong kinalaman ang inyong benepisyo sa inyong pagiging probationary employee. Except lang po dun sa mga leave. Dahil ang leave po kailangan 1 year na kayo. Pero hindi porket probationary employee, dapat nyong matanggap ang lahat ng mga sinasabi ng labor code alinsunod sa provision nito.